nga po pala si Ira Wagora, 22 years old, service crew, 14 months na po sa service po. Bachelor in Public Administration, nakaya naman. So ako nga po pala si Cassandra Denise A. Vicera, 22 years old po. Ako ay nag-aaral sa Cagayan State University, Carig Campus. At ang course ko po ay Bachelor in Human Services. At I'm working in McDo for 9 months na po. Po si Marimar Tipianya, 22 years old, at service crew sa McDonald's. At ako po ay nagtapos sa kursong Bachelor in Public Administration. I am J.M. Batang Catalin, 22 years old, and I'm from Alabiao, Cagayan. So at this moment, I'm working here at McDo Carig 906 as a GL and as a service crew. Sa McDo Carig, nag-start ako ng work here noong February 1. So, February, March, April, May, June. So, meron akong 5 months dito. Hello po, I'm Clyde Vincent Aguban and 23 years old. I'm from Tabuk City, Kalinga, and I'm currently working here at Carig McDo as a service crew. Ako si Jade Moras Ligayo Calibao, from Babaywan, Namulong, Cagayan. Service crew dito sa Carig. 1 year mahigit na po. Sino kaya si JM before entering McDo? Sino si JM before entering McDo? Bata pa lamang ako, mukmuk na ako sa pagiging masipag kong tao. Kasi elementary ko pa lang, marunong ako magtanim ng mga mais, marunong ako magburas ng mais. Basta yung mga kaugalian ko during my elementary days. Tapos nung high school ko, nagkaroon din ako ng business which is halo-halo. Then nagpagpatuloy yun since graduate ako ng grade 10. So nung grade 10 ako, naisipan ko din pumasok sa mga work na kung saan passion ko, which is yung mga catering event. And aside from that, naging working student din ako sa I Love Milk Tea for 6 months during pandemic. And after 6 months, nag-work na po ako ng McDo sa Tanza po. So, si Jade noon ay nasa bahay lang, hugas ng plato, kain, tulog. Normal college student po na nahihirapan sa financially na mga gastusin sa school at the same time sa mga needs and wants ko po. I describe myself noon as a normal guy, a normal student na nakadepende sa parents, na they ask for financial needs sa mga parents niya. Si Ira po noon is dati po siyang mahiyain. Ayaw pong lumalabas talaga sa bahay. Kain, tulog, ganun lang po talaga yung ginagawa niya. Who am I before entering McDonald's? Ako ay isang normal college student lang. So, when I was 13 years old, nag-start ako magtrabaho bilang isang babysitter, isang kasambahay, para matulungan ko yung mga magulang ko kasi sobrang hirap lang talaga ng pamumuhay namin. So, namuhay ako bilang isang nagtatrabaho, mag-aaral, kaya What drives you to apply in McDo? So, McDonald po kasi is malaking bagay po sa isang working student na nagtatrabaho, kagaya ko po na nangangailangan po ng mga financial. So, nung una, nagda-doubt ako kung mag-a-apply ba ako. Kasi tatlo kami nung nag-apply. Kami nila Ira, Joshua, and ako. So, sila yung nagpupush sa akin na mag-apply. Pero sa tingin ko, kaya ko ba to, kako? Kasi ang payat-payat ko noon, ang liit-liit ko, and then wala pa akong experience sa trabaho as in. Kasi si Ira, may experience na. So, baka hindi ako makuha. And then isang kaibigan ko din may experience na din. So, sa aming tatlo, ako lang yung walang experience. So, baka hindi ako makuha, ganun. And then, thanks God, nakuha din ako. Pero, pinaghira-hiwalay muna kami. Akala ko hindi ako makukuha, pero nakuha ako. So, what are your impressions naman or curiosity about kay McDo? Noong una, akala ko madali lang. So, akala ko gaya lang ng mga ibang trabaho na madali and hindi nakakapagod. Though, kasi pag titignan mo kasi yung mga ibang trabaho, ang akala mo, ang impression mo, madali lang. kay McDonald's na-amaze talaga ako kasi
Sa mga post nila, nakikita ko lagi na ang dami na lang natutulungan na estudyante. Amaze din ako kung paano nila na ma-manage yung time nila habang nag-aaral. Kaya nag-try din ako and ito pala, maganda pala at masaya. Nasabi mo nga na isa kang graduating student. So, challenges mo naman na na-encounter mo as a working student. Yung mga challenge lang po is yung mahirap yung time management, mahirap yung pag-aaral tapos yung pagtatrabaho po. Mahirap siyang i-balance pero kinakaya. Paano mo siya na-overcome naman yung mga challenges niyo? Na-overcome ko naman siya kasi lagi ko sinasabi sa sarili ko na kaya ko, ganun. Laban lang kasi may pangarap ka, dapat graduate ka, ganun. For me, ang dami kong na-encountered as a working student. Aside from being a working student, I am also a student, campus student council senator. So, handle ko po yung buong campus, which is the Cagayan State University Andrews Campus. So, ang hirap po i-handle yun. So, yun yung mga challenges na kinakaharap ko. But despite those challenges, na-overcome ko dun through my faith. So, na-overcome ko yun sa aking pagiging determinado, hardworking na tao. Okay, so aside from financial, what else does McDo help? McDo, yung opportunity na to, nagbigay sa akin ng experience, nagbigay sa akin ng panibagong skills na pwede kong may apply in the future. McDonald's helps me by developing my skills, my abilities, and by enhancing my knowledge. And doon na rin sa pakikitungo ko sa mga customer, parang natuto ako kung paano sila i-appreciate, kung paano ko sila i-value, tapos kung paano ako makisama sa mga kasama kong group. So how does it feel that it's just weeks left? You could finally say it's over as a college student. Masasabi kong happy na ako kasi syempre tapos na po yung mga hirap days, lalong-lalo na pag pinagsasabay mo yung work at saka yung pag-aaral mo. So masasabi kong worth it lahat na maginawa ko during my college level. So all throughout my journey, masasabi kong the best. Kahit sobrang hirap. Anong course mo pa? So yung course ko po, sa mga hindi pa po nakakaalam, I am taking up Bachelor of Science in Hospitality Management po. I feel nervous at the same time masaya at kinakabahan po or curiosity. Kasi masaya ako makakagraduate na ako at curious po ako kasi hindi ko alam kung anong mangyari sa akin in the future. Pero alam ko po na sa McDo Carig po is nandiyan para sa akin. Alam kong may opportunity pa rin ako pagka-graduate ko na. How do you see yourself 3 years from now? So, I see myself 3 years from now, nagtatrabaho pa rin sa McDo, pero as a manager, or kasama pa rin sa McDo company. Siguro dito pa rin ako sa McDonald's Carig. Alam kong may opportunity ibibigay sa akin si McDonald's. Depende na lang sa plano na ibibigay ni Lord para sa akin. What is your message to your fellow crew and student out? Always trust your instinct and always trust yourself kasi sa mga instinct natin madaming truth or madaming katotohanan na marireveal or marirealize mo sa pag-foresee ng mga ganung bagay. Sa mga students or sa mga crew, allow yourself to experience things, allow yourself to do the things that you wanted. So, ang mga message ko lang po sa mga fellow crew ko at mga students, huwag po kayo mahirapan na mag-struggle in life kasi part po yun ng buhay. Kung nakihirapan po kayo mag-adjust, mag-isip lang po tayo ng paraan. Kaya natin magpahinga. Pwede po tayo magpahinga, pero pwede po rin tayo magtrabaho. Kaya natin yung gawa lang po natin siya ng pwede po natin mga bagay na ideas or pwede po nating isingit natin. Kaya po natin to. Magtrabaho at mag-aral lang po tayo at makukuha natin lahat ng future natin.
my message to my fellow crew out there is that wag lang po kayong mawalan ng pag-asa. Alam po natin na sobrang hirap ng buhay. Pero with that moment, dapat gawin nating inspirasyon ang ating family. And dapat wag tayong mawalan ng pag-asa kasi andyan lagi ang Diyos. Sabi nga nila, nothing is impossible to the man who can. To my co-crew and students, masasabi kong yung palagi kong sinasabi sa sarili ko na wait until you become. Kasi lahat naman ng bagay ay may proseso at hindi lahat minamadali. Kaya kapag kaya ko, syempre kaya niyo. Sa mga working students dyan, laban lang po ng laban, padayon, para sa mga pangarap natin, lahat yung time management, yung pagod, yung puyat, lahat yan worth it kapag graduate ka na. Be proud of yourself, padayon lang. Ang message ko para sa mga gaya ko na working student dito sa McDonald's Carig, huwag kayong sumuko, laban lang ng laban, palag lang ng palag. Problema lang to, ikaw to. Huwag kang papatalo kasi problema lang yan. Kaya laban lang, go, go, go. Ayan, so congratulations in advance. Palakpakan mo naman sarili mo. Ayan, congrats!